totoo ang ng hirit ang saya-saya. Welcome back! Oh, yan. Bahagi na po ng mga kultura ng mga Pinoy ang pagkakaroon ng mga poon sa loob ng bahay. Yes, poon. Pero alam niyo hubang may ilang kapuso tayo na nangongolekta ng iba't ibang klase ng imahe. At ang iba pa nga, sinusuotan ng magagarang damit ang kanilang mga poon. Actually, halika't silipin natin ang kanilang mga koleksyon. Panoorin po natin to. Marami yan sa paite. Para sa mga Katoliko, sagrado ang debosyon sa mga banal na poon. Anila ito raw imahe at representasyon ng kanilang pananampalataya, kaya naman ganoon na lamang ang kanilang pangangalaga sa mga ito. Si Father J. Lina ng Diocese of Malolos, Bulacan ay kabilang sa pamilya na nagmamay-ari ng humigit kumulang 100 piraso ng religious images. Minanapan nila ang mga ito sa kanilang ninuno at nakalagak ang mga ito sa kanilang ancestral house. Ang pinakamatandang imahen itong Birhen ng Nuestra Señora de la Correa y Consolacion. Pinagkatiwala sa amin ng kura paroko ng bayang ito yung imahe ng Birhen de la Consolacion y Correa para alagaan namin. Ang tawag ng panahon na yun ay mga kamarero o kamarera. Marami sa mga koleksyon nila ay nakuha pa ng kanilang mga lolo at lola noong taong 1800. Pero ang pinakamatanda raw dito ay ang imaheng ito ng Virgen Correa y Consolacion. Biruin niyo dahil sa sobrang luma nito, napili itong gamitin para sa TV drama noong 2007 para sa mga mata ni Angelita na pinagbidahan ng magaling na child star na si Cristal Reyes. Bukod sa nasabing imahe, kapansin-pansin din ang life-size image ng Nuestra Señora de la Angustia. Nilalabas namin kapag mahal na araw. Yung koronang tinik ay nasa kanyang kandungan. It shows here the grieving Mary meditating on the death of her son. Nandito rin ang imahe ng Stella Maris na siyang nakita sa isang episode ng My Beloved na pinagbibidahan ni na Marian Rivera at Dingdong Dantes. Hindi lamang sa silid na ito makikita ang mga mahal na poon, kundi pati na rin sa kanilang hardin at private chapel na maaaring pagdasalan ni numan. Sa antique Spanish house na mga ito sa Malolos, makikita naman ang napakalaking imahe ng Reina del Cielo at pati na ang Santo Niño de Pasión. Pag-aari ito ng pamilya ni Mang Des Bautista at aniya, 40 taon na nilang inaalagaan ang mga nasabing banal na poon. He was the patron saint of the town. Pero nung araw, ito yung mga usong Santo Niño, yung umiiyak. Umiiyak siya. Isang karangalan para sa pamilya ni Mang Des na alagaan ang nasabing poon. Laro-law lumalalim ang kanilang pananampalataya sa Diyos na manlilikha. Si Nanay Adela naman deboto ng poon ni Santo Niño simula pa noong 1955. Ayon sa kanya, mula nang siya'y mag-alaga noon ng Santo Niño at iba pang imahe, marami raw sa kanya mga dalangin ay napagkalooban ng kasagutan. Sa katunayan, isa raw dyan ay may kinalaman sa kanyang anak. May anak ko noon na parang nawawala. Dati umuwi sila talaga gabi-gabi. Eh yun, ating gabi na wala pa. Ayun, may Santo Niño ko. Nagdasal ako at dumating yung anak kong yun. Dahil sa palagiang pagsagot sa mga panalangin, ay lalo pang tumibay ang pananampalataya ni Nanay Adela. Sa kasalukuyan, humigit kumulang daw sa 20 ang meron siya. Patuloy pa raw siya nangongolekta at ipapasa niya ang debosyong ito sa kanyang mga anak. Sina Father J, Mang Des at Nanay Adela, ilan lamang sa maraming Katoliko na buo ang paniniwala at pananampalataya sa mga poon. Sa tulong daw kasi ng ganitong debosyon, mas nagiging malapit ang kanilang puso sa ating Panginoon. Yan na nga. At syempre, mayroon pang mga poon tayo na matagal lang nasa ating mga tahanan. Marami kami ganyan. Mami ko, may koleksyon eh. Koleksyon, oo. Kaya naman, ang madalas na problema kapag tumatagal, marumi, syempre, maalikabok at kupas na ang pintura ng ating mga poon. Eto, tuturuan tayo kung paano ba maibabalik sa dating ganda at kulay ang ating mga poon. Irit sa atin ni Monica mula sa Santa Cruz, Manila. Good morning, Monica. Ako, sa bumili yan. Santa Cruz. Sa Santa Cruz. Ayan. Yan, pinuntahan niya yan. Bumibili ako dyan. Diyan? Yes. Alright,
thank you, girls. And speaking of our restoration nga ng mga religious images, ayan, nakikita natin na actually ginagawa na ng kasama natin this morning ni Sir Jerry Banting ang pagre-restore ng isang imahe dito. Now, tuturuan nga namin kayo mga kapuso kung paano nga ba yan gagawin. So, Sir Jerry, good morning po. Welcome po sa Unang Hirit. Paano po ba mainam na i-restore yung mga damaged images natin? But of course, ano po ba usually yung una na or mga problems na talaga na i-encounter natin na Tapos damage? sa mold to, siyempre buo na siya. Tapos i-repair na yun. So, usually talaga kailangan pakinisin. So usually nagiging problem, sir, yung parang nag-chip off yung mga yung paint o kaya okay. yung plaster of Paris, parang ganon. So ang dapat gawin ay I-repairin muna. i-repair muna. Tapos i-press coating, sandpaper, ganun. I-sandpaper, kumbaga, pakinisin ulit, parang Pakinisin ulit, ganon. okay. Na kapag naayos na pakinis na siya, what's the next step? Sir, yes. Ipipaint na. Ipipaint na po First coating, siya. white. First coating white. And then, And color na, color. tas color na para magbalik siya sa Sa dati. dati, oo. Itong nakikita natin na ginagawa sa harap, sabi ni Yes. Sir Jerry actually, ay isang restored Oo, image. restore yan. Pero as we can see, halos parang bagong-bago na talaga Oo. siya. Ano, Kailangan dahil pakinisin din yan. pinakinis Oo. at ayun nga, nilagyan na ng paint Yung ulit. paint, saka masilya para yung mga kamay, mga daliri putol na i-repair ulit. Ayun. Now ito, Sir Jerry, fast lang, no? Additional tip lang. Oh. Paano ba pinakamainam na i-store or alagaan yung ating mga imahe para siguraduhin na mapapatagal talaga yung kanyang Huwag na lang gamitan ng mga chemical ng pabango, at least, di ba? Kasi ang pabango, chemical din yan. Pag nalagyan yung mga santo, lalo na, di ba, karamihan nilalagyan ng mga pabango para mabango, you know, di ba? Nagkakaroon ng damage. So, mas Kasi mainam chemical. na Huwag na lagyan. wag na lang. Paano pag nililinis? Dapat ba sabunin? O dapat Sabon, tubig okay, lang? okay lang. Sabon, saka tubig lang, okay lang. Pwede naman Okay, sabunin. Huwag lang yung mga ibang bagay na may chemical. Chemicals. Iwas na tayo doon. So, wag na natin pabanguhan as much as possible and Oo. tubig and sabon lang sa paglilinis. There you go. Naku, thank you so much, Sir Jerry. Okay, At thank you rin sana po. maraming natutunan ng ating mga kapuso para nga magamit pa rin nila yung kanilang mga religious images this coming Holy Week. Anyway, magmula po muna dito sa Santa Cruz. Magbabalik po ulit.